Ngayon para dun sa affidavit of explanation na kailangan ninyong isubmit, meron po kayong makikitang template o format sa website ng Department of Foreign Affairs. Pwede po ninyong i-download. And paalala lamang po, ang isang Philippine passport ay pag-aari pa rin ng Philippine government at walang sinumang tao o entity ang pupwedeng kumuha o magkumpiska ng Philippine passport maliban sa DFA o Department of Foreign Affairs. Ngayon po ang sinumang entity o tao na kukuha o magkukumpiska o magre-retain ng inyong Philippine passport maliban sa DFA ay pwedeng maging liable under this act for illegal withholding of passport. And po pwede siyang makulong ng from 12 years to 1 day up to 20 years. At po pwede siyang magmulta ng 1 million to 2 million pesos. Ngayon kung ang nagkumpiska o nag-retain o nag-withhold ng inyong passport ay ang inyong manpower agency, yung mga international agencies na nagpapaalis ng mga OFW. Kung sila ang nagkumpiska, pwede silang sampahan ng kaso under this law, and in addition, pwede rin silang sampahan ng kaso under the migrant laws. Nagko-qualify itong offense na to as illegal recruitment, and pwedeng masuspend or ma-revoke ang lisensya ng manpower agency na ito na nag-retain ng passport ng OFW applicant. Ang pinapayagan lang na period or duration na i-retain ng isang agency yung pasaporte ng isang OFW applicant ay for the purpose of processing ng kanyang documents para sa employment niya overseas. Pero after nun, kailangan nang ibalik sa OFW applicant ang kanyang Philippine passport. Wala nang ibang reason para i-retain ang kanyang passport maliban lamang sa processing ng kanyang employment overseas. Hindi rin po kayo pwedeng gumamit ng travel documents or passport ng ibang tao. At lalong-lalong hindi nyo po pwedeng gamiting collateral ang inyong Philippine passport para makakuha ng loan or utang. Okay? Pwede kayong makulong from 6 years and 1 day to 15 years at magmulta ng 100,000 pesos to 250,000.